Magandang araw sa inyong lahat, mga kalahi. Dalawa sa anak ni Kuting at Penguin ang bumabatak ng pulburon. Ito po yung continuation o parang part 2 ng tandem ni Maharlika at Cathy Binag. Pero bago yan, pakilike po muna yung video ito, subscribe, at kung gusto nyo magpa-burger, magpa-kape, pindutin nyo lang po yung super thanks dun po sa ilalim ng screen ng inyong cellphone. Alright. Ito'y parang continuation nung tandem ni Maharlika at Cathy Binag. Revelasyon part 2. Dalawa pala doon sa anak ang bumabatak ng pulburon. Ito po, huwag na nating patagalin. Anyway, sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy, at noon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulburon. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Grabe, ano? Pamilyang bumabatak ng pulburon. May pagkakataon kaya na buong pamilya, lahat sila sabay-sabay sumisinghot ng pulburon. Alam mo, jamming ba? Jamming. Buong pamilya. Grabe ito. Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, naloka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine, kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Yan. Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak niya. Oh my God. So, that's part, may connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me. Diba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako. So, these are the truth. Alam mo yon. So, nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then, like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo diba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tapos nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako neto. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi ko. Okay. Ibig sabihin, ang nakakita po, yung anak ni Cathy, Hindi si Cathy Binag ang mismong eyewitness. Kasi nasa States nga raw siya. That time, ito'y kwento na ng anak niya sa kanya, Siguro nag-usisa si Miss Cathy sa anak niya. Kaya, if ever na idemanda si Cathy ng mga alipores o ni Kuting at mga alipores ni Kuting, nila Penguin, if ever na idemanda itong si Cathy tungkol dito, I'm sure lalabas yung anak ni Cathy Binag bilang testigo. Siyempre, hindi naman niya pababayaan yung nanay niya, Pero parang hindi ako naniniwala na gagawin nila. Ididemanda nila si Miss Cathy for libel. Napakahina pong kaso ng libel
Anyway, tuloy natin ang exciting part. Sabi kong ganon, tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Yeah, grabe yung pangyayari, no? So ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalo ka ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tama. Biktima ng mga anak ni Kuting, yung anak niya, kasama mga tropa ng anak ni Kuting. Kasi siguro, grupo yan eh. Baka may mga tropa rin yung anak ni Kuting at nabiktima itong anak ni Cathy. At ito po ay babae. Babae po ito. Grabe, biruin nyo dahil sa mga anak ni Kuting. Kasama na yung anak ni Kuting dyan. Kung tropa man sila dyan, kung grupo sila. Nalihis ng landas yung anak ni Cathy dahil sa grupo ng anak ni Kuting at ni Penguin. Po. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang Less than a year lang. Ibig sabihin, months lang ito. Months lang po itong nakakalipas. Fresh na fresh pa yan. 10 months, 9 months, o mga 8 months siguro. Bago-bago lang pala ito. Alam mo, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang war na to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Ayan. Sino, kung pwede mong pangalanan, kung pwede lang, sino o 3 bang anak, 2 anak o 1 anak lang? 2. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabangkit ko. Lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. You know, sabi ko nga, I don't know kung na-mention ko nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyoan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, high na high siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. Alam ko kung sino yun. Kung sino ang normal. Alam ko kung sino yun. So, maaaring sa'yo, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang 2 sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa hindi mo na-witness. Hindi. Hindi na-witness ng anak mo. Ng anak niya. Hindi. Hindi, yung isa. Yung iba. Yun yung isang batang yun na somehow na yun sa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong 2 anak ng presidente at ng itong Lisa Tanas? Nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano yung kwento niya sa'yo? Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Kat? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga Alam mo yung ganon. Sabi niya sa akin, mami, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, you know. Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yon. And, you know, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito-tolerate mo,
I guess, if you're doing it kasi talagang okay lang din, nagiging normal, di ba? Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit ang daming pera, sikat na, kabubuhan na magte-take ka ng ganyan. Feeling nila social sila kasi nagpopolboronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade okay. Hindi na importante yun. Ang mga gumagamit daw niyan, mga cheap. Kahit gaano kayo kayaman, kahit gaano kayo sosyal, kayo ay mga cheap. Dalawa sa anak ni Kuting at Penguin ang gumagamit ng pulboron. Ayon sa anak ni Cathy na eyewitness. Kasi kasama siya sa sesyon ng paghigop o pagsinghot ng pulboron. 3 lang naman ang anak nila eh. Hindi ko nababanggitin. Kilala nyo na yung 3 anak na yan. So, 2 doon, positive. Noong unang lumabas po itong si Cathy Binag, this is part 2 na nga eh, di ba? Hinihintay ko lumabas Abalos, si Gibo, di ba sila yung unang lumabas sa pulboron video. Papress ko na agad si Abalos eh. Yung sa tenga pa yung forensic ano niya eh. Napaka mga pangbobong palusot ang ginawa eh. Kasi inahambing yung tenga ni Kuting doon sa video, tenga nung sa video. Yung isa nakayuko, tapos yung isa nakaganyan, tapos nakalis pa ng konti. Eh di magkaiba ng anggulo yon, hindi talaga magiging pareho yung tenga na yon. Pangbobo yung palusot nila eh. Pangbangag. Pangbangag po eh. So, ang tanong, bakit hindi sila lumabas dito sa revelasyon ni Cathy? Actually, silang lahat tahimik eh. Yun ang tanong. At yun ang parang nakakapag-isip ka. Bakit? Bakit sila tahimik? Walang reaksyon, walang comment, walang statement, wala. Tahimik sila. Pero nung sa pulboron pulboron video, agad-agad eh. Agad-agad. Press con agad si Abalos eh. This time, no comment. Tahimik. Sabi nga ni Badong, dehin bokiki. Nanonood kasi ako palagi kay Badong. Alam ko kung bakit po. Kung bakit sila tahimik. Gusto nyo malaman kung bakit? Ganito yan. Strategy kasi yan eh. Yung mga nasa palasyo. Sa palasyo kasi, sa presidente, mayroong mga PR people. Meron mga PR people doon. Sila ang nag-iisip kung paano gawa ng paraan ang lahat ng mga gusot na magiging problema, mga umaatake at iba pa. Sila yung nag-iisip ng strategy. Mga gusot na eto nga, kapalpakan, eto may umaatake. Alam nyo yung nagpa-interview si Penguin kay Katon Ying? Sabi niya, bad shot na sa akin yan, si Sara, di ba? Yun galing sa PR people yun. Magpa-interview ka na po, madam, ganito, ganyan, ganyan. Okay to, ganito, ganyan. Galing po yun sa advice ng PR people. Ang aking analysis po dyan, siguro sinabihan, ganito ang magiging game plan, strategy. Lahat kayo tumahimik. Yan ang plano, strategy. Walang magsasalita. Yung counter-attack ni Abalos at Gibo sa pulboron video, utos po yun. Naniniwala ko utos yun. Kasi agad-agad eh. At hindi magpapapress con yun nang walang consent, walang sa taas, walang signal. Kasi pakikialam yun eh. Kung magbida-bida sila, walang consent sa taas, walang signal, tas pumalpak, diyari sila. Utos yun. Sigurado tayo doon. Pero this time, mahirap i-counter-attack ito.
Kaya mas maganda, tahimik lang for now. Tahimik lang sila. Yan po yung sigurong advice ng PR people ng Malacanang. Kasi pag nag-counter attack ka dito, mag-counter attack sila, magpapa-press con sila, magpapa-media. Tapos, ilalabas ngayon ito ng media. Di lalong mapagkukwentuhan. Diba? Na gets nyo? Lalong lalaki ito. Lalong lalawak yung kwento na to. Kaya, ang napagkasunduan, tahimik lang. Tahimik. Walang magsasalita, walang magsasalita. Para less yung paglawak ng kwento. Less yung paglaganap ng istorya. Nakuha nyo. Yan po yung aking analysis dito sa revelasyon sa paglabas ni Miss Cathy Binag na napakaganda. Ano? See you next time.